Impeachment dilaglag na ng Senado. Kamara walang dokumento ipresenta sa korte. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! At tuluyan na ngang nilaglag Nilaglag ng na. Senado ang Kamara. Nag-file na kasi ang Senate Impeachment Court ng manifestation Yung mga dakila, oh. ad cautelam sa Supreme Court regarding sa impeachment case ni Vice President Sara. At sinasabi nila na ang House of Representatives ang makakapagbigay ng mga kinakailangang impormasyon at dokumento. O diba? See the big difference. Pag mismong Supreme Court ang kumilos, batas at hindi politika ang proseso. Kahit anong Yes. daldal pa ng mga kongresista, press con, and interview here and there. Ngayon, mapipilitan silang harapin ang constitutional infirmities, concerns raised sa prosesong ginawa nila, and it will be decided upon not by politicians but by the gods of Padre Faura, whose master is the Constitution. Sana ang ibang mga hinaing din namin sa GAA 2025 at sa mga habeas corpus petitions of former PRRD. Basahin natin ang ilalaman na final ng Senate Impeachment Court. Senate of the Philippines represented by Senate President Francis Joseph Escudero. Manifestation ad cautelam. Respondent, Senate of the Philippines, by way of special appearance through undersigned counsel and in compliance with the Honorable Courts and Bank Resolution dated July 8, 2025, respectfully states: 1. Respondent Senate received on July 10, 2025, the above-mentioned resolution consolidating the above-captioned petitions and requiring respondents to provide the Honorable Court with information on items enumerated thereunder within a non-extendable period of 10 calendar days from receipt. 2. Respondent Senate manifests that it lacks sufficient knowledge or information on the matters Medyo Inglesan to, ha? stated under items A to K of the said resolution, and thus is not in a position to respond to the Honorable Court's directive. The information required by the Honorable Court, particularly under items A to E thereof, and the same information asked of the House of Representatives by the Senate sitting as an impeachment court in its order dated June 11, 2025, attached as Annex 1 is a certified true copy of the said order. 3. Respondent Senate believes that it is only respondents, House of Representatives, and or the Secretary General of the House of Representatives who have knowledge and information on the said matters and will be in position to provide the required information. Accordingly, premises considered, Respondent Senate of the Philippines respectfully praise the Honorable So Court. parang sila dapat yung magdala ng mga dokumento, parang ganun. Duly note and approve this manifestation ad cautelam and consider the same to be sufficient compliance with the Bank Resolution dated July 8, 2025. Papaano na ito Romualdez at mga buwayang kongresistang atat na atat patalsikin si Vice President Sara, House of Representatives, Kamara. Kayo naman pala talaga dapat ang sumagot, hindi kasali ang Senado. Sa inyo naman pala Kamara, House of Representatives. Hindi naman dapat talaga sumagot yung Senado dyan. Eh. Hindi naman yung Senado nagre-reklamo kay BP Sara. Di ba? Kung tutusin talaga, yung reklamo na yan, nagmula talaga sa Kamara. Ngayon, sila yung may reklamo, sila yung mag-ain ng mga dokumento, ganto ganyan, sila yung mag-ano, di ba? Hindi yung Senado.
Sila nga din nag-ano sa Senado eh. Sila nagrereklamo sa Senado. 'Di ba? Kahit nga yung Senado hindi nakukontento sa mga pinaggagawa nila. 'Di ba? Ngayon kung hinihingi na ng korte yung ganito, o kayo nagrereklamo, o kayo magbigay sa akin ng mga ganito, kayo magbigay sa amin ng ganyan. Kung talagang yung mga ibinibintang nyo kay Sara Duterte, talagang totoo yan. 'Di ba? Kasi korte yan talagang aalamin talaga yan. From start to finish yan. 'Di ba? Kayo yung talagang nagpupumilit na mawala si VP Sara. Kasi hanggang ngayon nakikita pa rin ng mga tao na etong impeachment na to political lang. 'Di ba? Parang meron kayong taong pinagtatanggol kasi talagang halos lahat kayo diyan galit kay VP Sara. Pero samantalang yung ibang galit diyan kay VP Sara at sa mga Duterte, dating kakampi ng mga Duterte. 'Di ba? Parang balimbing lang. Parang ganun yung nangyari. Yung iba naman dyan, galit sa mga Duterte, nagkaroon sila ng pagkakataon para makabawi sa mga Duterte dahil alam nila ang administrasyon magkaaway ang Duterte. 'Di ba? Kumbaga sinamantala naman nila yung pagkakataon. Pero kung tutuusin dati, yung nakaupo ang Duterte, wala kang marinig na reklamo sa mga Duterte. Halos yung kamera tahimik, hindi nagsasalita. 'Di ba? Halos proud na proud pa sila sa ginagawa ni PRRD. Tuwang-tuwa pa sila. Ang nakikita mo lang na nagsasalita noong mga panahon na yon at kumakalaban kay PRRD si De Lima, si Trillanes, si Hontiveros, tsaka si BP Leni. Pero si BP Leni hindi naman masyadong yung tatlo lang nun, yung nabanggit natin. Pero sa kamera wala naman masyado. Simula ng naging speaker si Bossing, doon na nagsimula. 'Di ba? Doon na nagsimula yung mga ganyan-ganyan. Kasi nung nanalong Vice President si VP Sara, wala namang nagsasalita pa rin. 'Di ba? Kaya yung simula nung naging naupo si Tams. Si Tams kasi lakas ng impluwensya. Lakas ng bulo. Ayan. Nasa inyo ang mga kinakailangang impormasyon at dokumento. Kasi mahirap talaga kapag sinabi mong talagang pag nangangarap, gusto kong maging presidente. Baka kayo makatulong sa akin. Kaso nga lang, di ba? Ito bibitawan kong salita. Si VP Sara, kahit ma-impeach yan, syempre, hindi na siya makakatakbo kahit sa posisyon. No? Kung ma-impeach yan, hindi pa rin po mananalo kung sino yung manok nyo. Di ba? Kung sino yung pinagtatanggol yung manok nyo, na para matanggal si VP Sara is malabo ho yan. Siyempre, kaysa yan ang iboto, iba na lang. O kaya wag na silang bumoto. Nakikita naman natin sa survey, di ba? Talagang halos kulelat po, di ba? Kasi kung ako kulelat, hindi na ako mangangarap, hindi na ako mag-aambisyon. O, di ba? Kaya nga dati nagkaroon ng mga, yung mga pirma-pirma, di ba? Para... kaso hindi nakalusot yung Prime Minister. Kaya napunta na tayo sa impeachment naman ngayon. Natatanging pag-asa. Kaso nga lang, medyo sumisiso-siso yung impeachment. Dahil parang yung Senado, pumapabor kay BP Sara. Natalaban ng certified DDS na si Badara Huog ang nagbabalik congressman na si Joel Chua. Ang banat kasi nito, hindi porket sinabing unmodified opinion sa Commission on Audit ay hindi ibig sabihin nito ay wala ng problema. Ang tinutukoy nga nito ay ang confidential funds ni Vice President Sara na kanilang pinag-initan noong nakaraang Congress na kahit COA na nga nagsasabi walang korupsyon, walang problema na audit nila. Pero itong mga babayang kongresista na ito ay pilit nilang ginagawa ng problema si Vice President Sara. Panoorin natin ang buong video. Napaka-epal. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan din ng reaksyon. Walang iba kundi si Madara Hug. Siyempre, supportahan natin yan si Madara Hug. Pagpatuloy natin. Itong paborito kong congressman. Ayaw magpatalo Kailangan nandun siya sa limelight palagi basahin natin yung sinabi niya. Swerte talaga nito si Chua, nakapasok pa talaga. Lakas niya, kahit pa paano, di ba? Nanalo pa rin. Nakabalik sa posisyon. Para mapag-usapan natin,
kapag sinabing unmodified opinion, hindi ibig sabihin ay wala ng problema. Representative Joel Chua, 3rd District, Manila, July 14, 2025. Kaya nga, di ba? Kaya nga, hindi ibig sabihin na walang problema. Tama naman kayo eh. Kasi nga, hinahanapan nyo ng problema. Yes. Ginagawan nyo ng problema. Yes. Nakita na namin yon, sir. Doon sa hearing ng committee mo on good governance, binaril-baril nyo yung liquidation ni Vice President para magmukha itong hindi tama. Para magmukha itong may problema. Yun naman ang ginagawa nyo eh. Di ba? Walang problema according to COA. Hahanapan nyo ng problema. Palitan nyo na lang yung COA, sir. Ikaw... Tama naman si Sir Madarahog doon. 'Di ba? Paulit-ulit nating sinasabi na yung COA na mismo ang nagsasalita at umaamin na si BP Sara ay cleared. Wala siyang record sa COA. Kasi kung merong magpapatunay yan na si BP Sara ay corrupt, yung COA yun. Bakit yung COA is walang inirereklamo laban sa kanya? Walang mali doon sa ginagawa ni BP Sara. Ibig sabihin, hindi nyo pinaniniwalaan ang COA. Diba? Dapat pinaniniwalaan nyo. Tapos gusto nyo pa, siya mismo ang magsalita, si BP Sara. Hindi na nga siya nagsasalita, mas maganda sa ibang tao nyo na marinig kaysa sa kanya. Kasi nga, syempre, baka sa kanya, hindi nyo pa rin siya paniwalaan. Isipin nyo, baka pinagtatanggol lang niyan sarili niya. Hindi katulad sa COA, kapag yun ang nagsalita, diba? Kung guilty siya, kung talagang guilty siya sa ginagawa niya, sasabihin ng COA yan. Bakit naman magsisinungaling yung COA? 'Di ba? Alam naman ng COA kung sino ang gobyerno ngayon. Bakit sasabihin ng COA yung ganun? Na si BP Sara ay cleared. 'Di ba dapat doon pa lang is natatahimik na tayo eh. Ano pa bang gusto nyong malaman? Ano pa ba yung gusto nyong makuha? Kaya yung mga tao, hindi maalis-alis yung inis. Hindi maalis-alis yung hindi maganda, yung negative na nagiging komento sa inyo. Kasi COA na nagpatunay, paulit-ulit na lang na sinasabi. Kaso wala talaga, hindi nyo pinaniniwalaan. Kaya tama si Sir Madarahog doon. Bakit hindi na lang kayo yung pumalit sa COA para matapos na yan? Ikaw na ang umupo sa COA. Oh. Huwag ka nang maging representative. Tapos, imbestigahan mo na rin yung sarili mo doon sa kinonstruct mo na barangay hall sa sidewalk ng Manila na pinasira ng mayor ng Manila. Oo, Ayan. ni Isko yun. That is a total waste of money from the Filipino people. Huwag ka kasi, sir, magmalinis. Yung statement mo na to is a clear indication na hahanapan nyo ng problema yung unmodified opinion ng COA. Anong alam mo, sir? Sa pagiging auditor, nag-auditor ka rin ba? Pinipilit niyong sirain kahit sinabi na ng COA na tama yung liquidation at kung meron man problema, pwede naman mag-appeal ang Vice President para i-correct yung mga mali. Sa totoo lang kasi, di ba, si VP Sara lumalabas dito isang malaking tinik sa lalamunan. Talagang parang gusto talaga nilang mawala. Kasi syempre, pag nawala yan sa 2028, kung sino man ang gusto nilang manok nila, is pwede nilang ipalo ng ipalo. 'Di ba? At saka kasi alam nila sa sarili nila si VP Sara yung mananalo sa 2028. So kapag si VP Sara ang nanalo sa 2028, hindi na sila makakaporma. 'Di ba? Pero kung makakaporma sila kay VP Sara, kahit si VP Sara ang presidente, abay, walang mga impeachment na yan, baka tropa-tropa pa sila. Kaso alam naman nila ugali ng mga Duterte iba. 'Di ba? Syempre, yung tatay nga ganyan yung anak pa. 'Di ba? Pambihira kayo, sir. Sa dami ng ahensya ng gobyerno sa Pilipinas, Office of the Vice President lang ang nakita ninyo. Hindi nyo nakita yung Office of the President, hindi nyo nakita yung Agriculture, hindi nyo nakita yung DPWH na napakarami ang problema. Oo, mga yan, gawa ng mga kung ano-ano, tapos iniiwan lang nakatenga, minsan gumagawa sa kalsada, napakatagal, inaabot ng 5 taon bago matapos, tubo. Yung mga ganun, di ba? Meron tayong mga nakikitang mga ganun-ganon. Napakaraming ahensya, si BP Sara lang talaga, parang ang si BP Sara lang talaga naka-target lock sila dyan eh. Kaya nga halatang-halatang political lang yung nangyayari kay BP Sara.
Office of the Vice President lang talaga. Oo. Yun lang ang merong unmodified opinion na ibinigay ang COA, tapos yun ang sisirain ninyo. Iba ka rin, sir, ha? Iba ka rin. Personalan, sir? Personalan na ba ito? Oh, babantayan kita, sir, ha? Kasi may obligasyon ako protektahan ang ating Vice Presidente laban sa mga katulad mo. Kasi alam nyo hindi naman kami magtatanggol kay Vice President Sara Duterte kung nakikitaan namin siya ng mali. Kasi kahit kami, hindi naman kami nabulag hindi kami bingi. Nakikita namin na wala naman siyang kasalanang ginagawa. Kasi nakikita namin, kita nyo, target lock lang kayo sa kanya, samantalang napakarami pang mas matindi pa sa kanya, sa binibintang sa kanya. Pero hindi nyo ginagalaw, talagang kay BP Sara lang talaga, siya lang talaga ang pinapakailaman nyo. So anong gusto nyong isipin namin? Na siya lang ang pinakakurap sa buong mundo sa Pilipinas? 'Di ba? Parang lahat ng mga nasa gobyerno, parang lahat ng mga nasa gobyerno matino. 'Di ba? May mga matitino diyan syempre. Pero 'di ba? Dapat lahat 'yan. Nag-iimbestiga na din naman kayo Sayang ang ginibang barangay hall! Ngayong sumagot na ang Senado at kanilang itinuturo ang House of Representatives na sila dapat ang sumagot dahil ang mga kinakailangang impormasyon at dokumento ay nasa Kamara, nasa mga buwayang kongresista. Siguradong nagkakandara pa na ang House of Representatives ngayon kung papaano sila sasagot at ano-anong mga dokumento ang kanilang Oo, sila ipapasa nagrereklamo, patungkol dapat sa sila impeachment magpasa. case ni Vice President Sara sa Korte Suprema. Ano ang inyong opinion? Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre nato ngayon din natin ang video na yon, ang boses na yun na binigyan natin na reaksyon na nagmula kay Mad Darahog. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.